Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa mga Pilipino na maging instrumento ng pag-asa at liwanag. Pagdamay sa mga nangangailangan, mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong holiday season. Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas sa huling linggo ng 2023. Kabuang increase sa buong taon, umabot na sa 5 hanggang 12 piso kada litro. Napakabilis tumaas, ang hirap bumaba. Yun ang inaano namin. Pangkain ng alak na yun kung may ipon mo yun, lalaki yun. NEDA may hanggang February 2024 upang tapusin ang pag-aaral sa Full Devolution Initiative kung saan ilan sa mga tungkulin ng national government ay ililipat sa mga lokal na pamahalaan. Armed Forces of the Philippines nanindigan sa hindi pagdedeklara ng holiday ceasefire. Pilipinas iginiit na walang ginagawa upang palalain ang sitwasyon sa South China Sea. Istruktura sa Ayungin Shoal, planong gawing shelter ng mga mangingisda ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sinusunod po natin ang batas. Hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag tulad po ng kanilang ginagawa. Bureau of Fire Protection o BFP nakataas na sa Code Red Alert status hanggang January 1, 2024. We are on red alert, Code Red po ang buong pwersa ng Bureau of Fire Protection kung saan tayo po ay patuloy pa rin naman ang ating activities on fire prevention, increasing the level of awareness ng ating community. 2 sugatan at 2 kritikal sa pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa isang bahay sa Dagupan City. Itong 4 na mga injured person na mga to ay sa kasalukuyang nag-iinuman kagabi. Allegedly, isa sa kanila ay nagsinti ng kanyang sigarilyo at ayon sa kanila parang natapunan po yata ng baga itong nakaimbak na mga paputok. Pagtatakda ng suggested retail price sa karneng baboy, inirekomenda ng Hog Raisers Group. 310. Dapat ang presyo ng laman at kasim sa palengke. Pag sumobra dyan, ibig sabihin, mayroong nagsasamantala. So dapat yan ang bantayan at maglagay ng suggested retail price. Admission policy sa state colleges and universities, re-reviewin ng Commission on Higher Education. Kailangan tutukan na yung inclusive education. Ibig sabihin, lahat ng public university should re-examine their admission policy. Ito yung nag-a-apply, ito yung natatanggap. Sino yung natatanggap? Biyaheng Naga-Legazpi City ng Philippine National Railways muling umarangkada matapos ang 6 na taon. Masaya na may Legazpi na ulit papuntang Naga kasi mas okay siya kaysa kung mag-ano ka sa traffic sa bus or sa van from Legazpi. Mas maganda nga po sana kung mas marami ang tumapilik ng train pang-transport natin. New model ng Apple smartwatch banned sa Estados Unidos. Mga jeep na hindi pa nakapag-consolidate, papayagan pa rin pumasada hanggang January 31, 2024. Pagdating ng January, yung mga hindi nag-consolidate, tuloy pa rin naman niyang babiyahe dahil we will give them due process. Korte Suprema hindi naglabas ng temporary restraining order laban sa PUV franchise consolidation deadline. Piston at commuter groups muling hidimok ang Supreme Court na maglabas ng TRO. Namin nila sa circular, fatal admission na may mga ruta na less than 60% consolidated. Taliwas ito sa sinabi nila na 70% ang taliwas ito sa sinabi nila na 70% na ng mga ruta o mga jeepney ang consolidated. Ang problema po natin, meron pong mga ruta na 0% consolidated at yan po ang inihain namin sa TRO. Wala pong jeep na Project 23. Nagaling Project 23 ang konsolidado, 0% ang modern jeepney dyan sa ruta na yan, mapa Welcome Man o Quiapo. Ilang dating opisyal ng pamahalaan lumutang na top senatorial candidates sa 2025 elections. Iisipin na rin po kasi yung mga deserving na mamuno. Bukod po sa midterm election ng 2025, sa ngayon po hindi ko pa po siya masyado naisip kasi malayo pa. Pagbabalik sa ere, hiniling ng SMNI sa Court of Appeals.
Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Pagawaan ng paputok sa isang residential area sa Bulacan, sinalakay ng Philippine National Police. Ito po ay violation sa ating mga paggawaan ng illegal na paputok dahil ito ay backyard system lang po. Hindi po yung talagang pabrika ng paputok na maraming safety measures ang ginawa. At saka wala rin po silang lisensya sa paggawa po ng paputok. Mga ospital pinaghahanda na ang posibleng pagdagsa ng mga pasyenteng mabibiktima ng paputok kasabay ng pagpapalit ng taon. Ang lahat po ng mga ospital ngayon ay naka-code white. Ilang pasahero sa Manila Northport sa barko na aabutan ng pagpapalit ng taon. PDEA nag-inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. Ko alam, pagdating namin dito, stranded. Wala naman nag-tick sa amin. Kaya nagulat kami. Wala nyo mag-New Year na sa daanan. Na makarating doon, siguro mga 1 o 2, ganun. At bilang ng mga consolidated jeepney sa National Capital Region, aabot pa lang sa 33%. Ilang araw bago ang deadline ng consolidation ayon sa LTFRB. Piston at Manibela muling nagprotesta kontra PUB modernization. Tumaas na po sa 33.21% of all authorized NCRs ang nag-consolidate. This is only for PUJ po ha. Yung mga hindi nag-consolidate will be issued show cause orders, no? Will be issued show cause orders para bigyan nga sila ng due process. Ngayon, mapipilitan ang mga manggagawa na mag-grab, mamahal ang grab, taxi, bawas sa sahod mo kasi late ka, ang mga estudyante, late sa school. Lahat yun apektado, hindi lang yun yung mga drivers at operators, kundi milyon-milyon na mananakay sa Pilipinas.